Magandang gabi guys. Umuulan, Ang lamig. nag-i-snow. Ulan, snow nangyari. Lakas talaga ng ulan eh. Lamig. Pag uwi ko galing trabaho, kaya nakaano ako eh. Iba yung lamig eh. Yung suot ko pa naman jacket kanina, walang hood. Lamig nun. Basa yung ulo ko. Kadali ako lumakad eh. Kasi kagabi, iba na yung sakit ng ano ko eh. Ng ulo. Ngayon, wala na. Masakit pero kagabi matindi. Nala, umalis tayo. Umalis kasi kami kahapon, may pipick up and supposed to be kami na dito. Tapos wala palang pintuan. Hindi sinabi na walang pintuan. Drive kami, 30 minutes na papunta. Tapos Sa 30 Sinok minutes pabalik. Tapos gabi, so uwian na yun nung iba. Medyo Busy na yung kalsada, around Sinok pa. Oo. Sinok Mall. Kaya Pagdating di pipick upin na nila. Ako nasa sakyan lang naiwan. binigay ko na kagad yung bayad. Ah. Dahil nakita ko na yung cabinet eh. Pagtingin namin, asa yung pintuan? Sabi pa ng lalaki, tanggalin nyo na lang itong mga shelves na baka mabasag. Oo, sabi ko, talagang tatanggal. Yung pintuan, nasa, sabi ko, gambit open. Sabi ko, wala daw. Hindi pa namin nabanggit na walang pintuan. What? Sabi ko, gano'n. No, Kung wala yun, hindi namin kukunin yun, di ba? Sabi niya, pwede mo naman baliktarin eh. Dikit na lang doon sa pader. Sabi ko, Ibaliktad na lang. Tapos paano, gaya niya nagdi-display siya ng mga laruan niya, di ba? So, isang lang kasi yung kulang namin dito. Kung babaliktad, paano mo ilalagay? Kailangan malagay mo yung mga laro, tsaka mo iikot. Ikot. Nakauwi kami ata gabi, 9 something na. Oo. Kasi nag-dinner muna kami. Pagkakain, tsaka kami, syempre man, nagluto pa. Tsaka kami umalis. Sisi kami dahil na, dapat pala pahinga na lang tayo. Dapat nagpahinga na lang talaga. Tapos pasok. Yan. Kami naman nagpipintura kanina. Speaking of masakit. Yan. Yan, sakit ng katawan niya. Sakit ng ganito ko. Kasi bumagsak ako eh. Nagpipintura kami ganyan sa ilalim. Siyempre pag tayo mo. Pagtingin mo ganyan. Kasi naka kami, full mask eh. Tapos naka paint suit pa. Kaya Ang kapal, tapos puro talsik pa ng pintura yung Pag nagpipintura kasi kami, talagang yung floor namin puro halos ng pintura eh. So, madulas. So nadulas ako ng konti, napaatras ako, tumama yung ganito ko. Napaupo ako, munting nakamashoot doon sa timba namin puno ng thinner. Ako pa. Buti na lang hindi, tsaka yung nabitawan ko kagad. Kung naibaril ko yun, sayang yung Kaya lang, yung ginawa kamay namin. niya, tsaka yung dito niya yan. Ito yung dito. Tapos, Naupuan ko yung kamay ko eh. Medyo maano-ano na ngayon. tapos sa likuran niya tumama. Sabi ko, nireport mo na baka ako sa yan, OHS. Sa committee. Kasi importante yun yung OHS na yun. Yung Para sa safety yun. Kahit nasabi mo hindi pa siya WCB, kailangan naka-document lahat. Dalawa na lang kami kanina eh. Nag-uwi wala raw yung Nag-overtime kasi kami. Tinapos namin yung 3-5. Nakakauwi na yung boss nila at saka yung iba. Dalawa na lang sila. Kaya sabi ko bukas i-report mo yung nangyari. Total, nakita din naman ng kasama niya eh. Baka maipit niya yung daliri. Kasi mahirap yun eh. Halimbawa, let's say, after ilang days, tumodo yung sakit ng likod niya. Hindi siya makapasok. Wala siyang habol kasi hindi niya ni-report. Pero kung yun, ni-report niya, hindi siya pumasok or may WCB, at least may record ka na nangyari talaga. Kaya sabi ko bukas pagpasok at nandun yung supervisor, i-report. Bagsak talaga ako eh. Sa trabaho kasi, ako sa safety committee, kaya kahit papano. Pati nga yung mga near miss eh. Oo, Kailangan naka-report talaga report eh. Sigurado. Ayun nga. Pero mukha naman okay naman. Iba pa rin. Report mo pa. Bibigay ko pa rin. Sasabihin ko pa rin siyempre. Bukas. Para lang. Dalawa lang kasi kami kanina. Kaya hindi ko na nagawa ng report. Palitan ako lang nagpipintura ngayon. Tapos ayun. Speaking of malapit na naman ang Bila na, less than a month na lang. Less than a month na April lang. 1 na. April 28. Ano yan? Botohan na dito sa Canada. So, ito yung kauna-una namin pagkakataon na makasali dyan sa botohan na yan. Medyo kami, excited din kami sa
magiging result niyan tsaka doon sa Kasi apat din kami sa family na boboto. boboto. Yun. Tapos may mga katrabaho din ako na bagong citizen lang din. Kakuha lang din nila. Actually, dapat matagal na elite na kasi kami nakapag-apply. Pero malaking ano yan. Malaking pagbabago sana maging ano natin. Ang ating bagay nahangad Ah. sa magiging bago nating pinuno. Ang gusto lang naman namin like gaya ng ibang mga bagong voter na magkaroon ng pagbabago. Pagbabago. Kasi na ilang taon na rin kami rito, di ba? Since nung dumating kami rito, bago, ano pa lang si ano nun, di ba? Nagbotohan pa lang nun, di ba? 2015. So, Bago pa. Kakaupo lang niya. Kakaupo lang. Months pa lang yata, no? Wala pa, di ba? So, yun, na-process kami nung panahon ni Harper, kaya medyo mahigpit pa nun, ano? Mahigpit ang mga application nun. Pero nung pagdating namin, ay Tsaka makikita mo yung difference nung sa presyo na lang ng ng bilihin. sobrang laki. Although, yung ewan ko, hindi ko rin kasi, may emergency. Fire truck yun May may mga nagawa rin naman yung mga liberals o si Trudeau administration na masasabi natin nakatulong din. Meron naman talaga. Kasi marami siyang napapasok na mga immigrants, mga refugee, maraming maraming papel, na papel. Kaya lang dumating sa point na sumobra. Sumobra yung na nila. hindi na kayang tugunan ng Canada yung pangangailangan ng Biroy mo, sa sobrang luwag na nun, may mga terrorist na nakapasok. May mga mga kriminal doon sa bansa nila na nandito na nahuli dahil hinahabol nga. Hindi, kaya lalong tumas yung mga bilihin tapos yung housing. Kasi hindi na matugunan yung housing. Ang dami pumapasok, walang enough na pabahay. Pero yung ginawa nila, kagaya nga nung panahon ng COVID, syempre, nawalan din ako ng trabaho. Marami rin natulungan talaga at nakinabang doon sa sa policy nila na or sa program nila na yun na talaga namang nakinabang. Kaya lang, hindi rin na-monitor. Kasi meron din mga Marami rin nag-file marami rin ako nakilala na nag-file pero nakakuha. Hindi naman nag-work dapat. pa din, ganyan, or hindi naman dapat qualified doon sa na yun. Nagkadaming naging loophole na loophole. sa mga nangyayari. Tapos after nun, parang ayaw na nilang pumasok sa trabaho. Dahil Ayaw nga may nila. natatanggap naman. May mga natatanggap naman, ganyan. Gusto na sanay na sila sa work from home. Kaya lang, syempre, nag-i-evolve ang natin yung, kumbaga, yung environment o yung workplace, ganyan. Kailangan nang bumalik. So, ang daming talagang nag-adjust. Ang dami. Ngayon, medyo dumami yung ayaw nyo mag-work. Sige, bubuksan namin ng floodgate ng immigration. Kaya pumasok talaga. So, yung mga gusto magtrabaho talaga, nagpasukan. Doon na nag-start yung nagkaroon ng mga problema na sumobra naman dami. Sumobra naman sa dami. Hindi naman makontrol. Marami na nagrereklamo ng mga citizen na sila ang nawawalan ng trabaho, nawawalan dahil sa sobrang dami na nga ng kompetensya. Hindi mo rin kasi masisi yung yung pumapasok kasi lahat naman tayo naghangad na pumasok dito sa Canada. Tsaka open So why not i-take advantage mo yung pagkakataon, diba? Prove mo yung sarili mo na mas magaling ka doon sa iba kaya nakakahanap ka ng trabaho. Diba? May mga ganun Kumbaga may individually tayo yung mga layunin sa pagpasok dito sa Canada. So nakita namin yung ups and down, ganyan, yung mga nangyayari, mga corruption, mga marami. Tsaka hindi, makakukumpara mo kasi noon tsaka ngayon Ang laki na ng binago. Malaki na, sobrang laki na. Lalo nung time na wala pa sila rito, talagang yung presyo ng gasolina, di ganun kamahal, yung bilihin. Halos nung dumating kami, parang wala pang $1 na, $1
Mga ganun lang lumalaro yung Less than, gasol. almost $1. Almost $1. Tapos, sabagay, matagal na Tapos rin yung naman one thing kasi. pa, yung grocery, yung 1,000 nun, nandun tayo sa small town, isang buwan na yun, kasama na yung toiletries, lahat. Tagal na. Tapos ipon. Hindi, kahit na matagal, makikita mo yung... Hindi, ibig sabihin yung interval nung pagbabago talagang Pero actually, ang mabilis na biglang pagtaas nung after nung nag-start ang pandemic. Tapos nung natapos na yung pandemic, parang hindi na nakabalik sa ano ba. Hindi na nakabalik sa normal. Which ang dami rin kasi mga negosyong nalugi, nagsara. Kaya lalo humirap ba. So, ayun. May mga may mga puna tayo doon sa may mga lapses din talaga yung liberal na party tsaka yung para sa amin yun Pero ay para sa tayo amin yan. ng pananaw. At saka doon sa mga iba kong mga kasamahan sa trabaho, talagang kung tatanungin mo yung mga nandun sa amin sa lahat ng mga kasama ko, mga Canadian, mga puti, mga Latino, mga Pilipino, lahat kami gusto na namin magkaroon ng pagbabago. Ang dami namin. Pero syempre, iba-iba. Hindi naman yan eh. Yung sa amin, lahat kami nag-hope lang na lalo kami mga first time na Voters na ang mabago namin naman. na kahit na sino man ang maupo, sana unahin nga yung mga citizen. Unahin yung mga tao na nandito sa Canada. Hindi kasi yung Priority. Tsaka magkaroon ng maayos na policies ba? nangyayari kasi ito yung scenario 'Di ba nga nakita na natin yung government ni Trudeau nag-resign na siya, bumaba na siya. Yung pumalit sa kanya si Carney naman. Kumbaga pa rin niya. Tao niya pa rin. Yung gabinete niya yun din, sila rin. Sabi ng ano ina-expect niyong pagbabago? Ano ina-expect niyo? Hindi, syempre, yung... Tsaka hindi, na-appoint lang siya, hindi naman talaga siya... mandated ng tao. Ah. So, ito na yung pagbabago na natin, na papatunayan niya rin na kung iboboto talaga siya ng mga tao. Kaya siguro nagkaroon ng decision sila na, sige, mag-snap election tayo. Kasi ang expected ng di ba, October pa 'yan? October pa dapat. October. Pero magiging itong April na. Hindi man namin gustong makihalubilo sa mga ganyang problema. Kaya lang, syempre nakikita mo yung nakikita mo yung pagtaas ng presyo ng Politika hindi naman yan. Kaya lang kami kasi meron kaming mga anak na yung gusto namin magkaroon ng mas magandang future. Na maka-avail din sila ng sarili ng bahay, balang araw. Kasi sa ngayon pa lang, kung kung sa nangyayari ngayon, parang napaka-imposible makakuha ng bahay. Yung mga susunod na henerasyon. Kami, kahit pa paano sunuwerte, nakakuha before nagtaasan. Pero gaya niya, magre-renew, ang taas ng interest. So, sa amin, okay na wala na kami para sa mga anak na lang namin at saka sa mga generation sa mga next generation nila, hindi na para sa aming mag-asawa. Although syempre nag-aano rin tayo na sana bumaba or maging patas kasi makita mo talaga yung bracketing ng income tax tsaka yung carbon tax. Carbon tax talaga yung isa sa mabigat din. Maano ka talaga ngayon kinat nila. Kanina nagpag-asa ako 141. Gulat nga ako 141 kasi noong weekend, 155. 157 pa nga, di ba? Pag-asawa na, 141 na ba? Ayos yung 50 ko, napuno na yung ko. Oo, 141 Ako nagpagas din ako kanina. So, sabi ko, okay Kaya lang, expect nyo kung pagkatapos ng expect nyo pagkatapos ng, kasi sabi nga niya, kakating ko yan or like, etong 60 days ba? Parang ganun, 2 months. So, after na election, balik uli. Paano yung balik? Yung balik uli yan. Di, syempre, mga tao nasanay na or nabola na uy, wala na, tinanggal niya yung Parang naging kampante. Mabait to sabihin, mabait tong na to magiging prime minister natin Tinanggal yung ng saglit lang yung carbon tax makita mo talaga epekto ang laki.
Tsaka hindi, ayaw mo mang magreklamo. Everyday na ano mo na-experience mo eh. Yun na nga lang, yung simpleng pagpapagas. O, di ba? Makikita mo na yung difference ng presyo. What more yung mga simpleng mamamayan na ano na namamasahe ganyan or yung nagre-rent lang ng room or apartment. Or Ang dami let's na say, mga single parent, di ba? Paano na yung mga Paano na yung single mga parent single na parent? hindi nahinto ng pagtatrabaho kasi laki ng mga bayarin. So, yung mga makatulong lang ba sa pagbaba ng presyo ng mga bilihin, gasolina, yung mga simpleng kahit sentimo na pagbaba na yung notice talaga eh. Ako kasi nanonood ako ng mga yun nga yung nakwento na rin namin sa inyo, nanonood kami lagi ng mga yung mga hindi official na na media, di ba? Mga maliliit na media lang. Pero makita mo talaga pinapaalis sila pag may mga pinapaalis ni Garnier, pero pag doon sa kabila open na open sila kay Poliev. Talagang sige, tanong kayo. Wala siyang tinatanggihan. Tanong kayo, sasagutin ko talaga. Kung ano yung tinatanong nyo, direkta. Si ano kasi, umaayaw. Kumbaga, pag na-discuss na yung mga business niya, ang dami kasi, ang daming mga nabubunyag na lihim ni Carney. Kaya, yan. Ayan, tanong pa man. Mag-research kayo, tsaka kumbaga, kung kayo man mamimili ng kandidato, mag-research din kayo kung kung sino ba yung boboto nyo, ano ba yung background niya, ano ba yung kaya nilang gawin, ano ba yung, maging knowledgeable, hindi yung sinabi ng kaibigan mo na, uy, boto nito, si ganyan. Or mga katrabaho mo na, uy, boto nito, ganyan. Hindi, makinig kayo sa sarili niyo, mag-research kayo. O, tsaka na makapagdikta sa'yo kung sino gusto mo. At ano pa man yan, na lang natin. I-wish na lang natin na magkaroon ng mas maayos na pamumuno. Pero syempre, ikaw yung magsusulat ng pangalan ng iboboto mo Kaya isipin nyo mabuti para sa kinabukasan nating lahat dito na nandito sa Canada. Parang sa Pilipinas lang din yan Mag-election na rin sa Pinas, di ba? Mag-election na rin sa Pilipinas. Makita nyo naman yung mga kengkuyan doon. Tumatakbo. So, sayawan nga, ganun. Party-party. Pero yun huwag na natin pag-usapan yung ng Pilipinas. Mahaba masyado pag Pag politika usapan, mahirap. Yung sa amin hangad lang namin na magkaroon ng pagbabago. Dito medyo patas-patas pa sa Canada Talagang makikita niyo yung Pero sa atin kung ano man sino man iboboto natin sa atin na yun. Tayo magde-decide. Hindi namin kayo ini-impluwensya na iboto nyo tong tao na to, iboto nyo tong na Tsaka every time naman nanonood kami ng bukod sa news, yung mga malilit na media nga, pinapanood din namin para may mga feedback ba? May feedback, mayroon kaming kumbaga, parang knowledge do sa kandidato na gusto namin. Tsaka nga do sa vlog namin na to, kumbaga, naano lang namin kayo ng option na buksan niyo yung isipan niyo, tsaka yung puso niyo, silipin niyo kung ano ba talaga para sa mga anak niyo, para sa inyo, ano ba yung nila, yung mga agenda nila, ano yung, kumbaga, yung pangako nila, kaya ba nilang tuparin yun? Tsaka hindi, pangako. Hindi natin masasabi kung ano mangyayari. Basta tayo, kanya-kanya ng desisyon. Kasi hindi mo na pwede sabihin na, sinabi mo ganito Kahit nga sinasabi sa kanila nung wala ka masisisi, kahit sabihin mo sino binoto mo Kung dumating ang punto na nag-iba yung niya, pamamalakad, wala kayo pang masisisi. Kundi sarili mo, kasi binoto mo siya lang aming Na-share lang kasi actually nanonood nga lang din kami ng malapit na kasi, palapit na ng palapit. So, lalo dumadami yung mga April 1 kumbaga 1 week na mula nung in-announce na nag-start na sila ng campaign. Kaya bilis pa naman ng panahon. So, paanuhan na sila dyan sa pangkampanya. Kanya-kanya mga dirty tactics yan Kaya lang, syempre, nasa sa inyo talaga kung sino yung boboto nyo. Ngayon yung mga
nagsasabi na oy, wala kayong utang na loob dahil doon sa liberal, nakakarating kayo ng Canada. Gaya na nakaraan. Kasi sa amin, opinion lang namin yun. Ito yung vlog Hindi namin, naman namin opinion namin. sinasabi na, oy, boto nyo to si Pero kami, nakarating naman kami rito, hindi naman kami nagmakaawa. Talagang ang sakripisyo naman na ginawa namin para makarating dito, hindi naman basta-basta din. Hindi naman kami milyonaryo sa Pilipinas para gamitin Kasi yung hindi pera. naman kami sa liberal galit Doon sa namumuno na Kahit anong party yan eh. Kahit anong party yan. Kahit MDP pa yan, kahit ano pa yan, kahit na conservative, kahit na liberal, kahit na nga yung Hindi Quebec. kami doon sa mismong hindi kami sa Canada galit, hindi kami galit sa gobyerno, doon sa namumuno na. Siya kasi yung may decision nun eh. Kaya nga hiling namin na sana yung susunod na maupo, kahit sino pa man yan, sana bigyan siya ng malinaw na pag-iisip, busilak na puso, which is mahirap yung busilak na Mahirap. puso, pero yung bang maisip niya na, okay, ito ang pa-priority ko para sa mga tao ng Canada. Sa ano pa lang makikita Para mo maging eh. patas ba, maging mas maayos. Sa mga speech pa lang nila, makikita mo agad kung ano yung merong kung talagang May sense. nakikinig ka, may sense or meron laman na makatotohanan. Kumbaga malapit sa katotohanan. Tsaka yung makaka-create ng mas maraming trabaho, mas maraming. Tatanungin mo, magkano yung kakat mo sa income tax? Kakat ko yung income tax ng tao. Magkano? 1%. Sa kabila, 15%. Mataasan. Ang tanong, pag hindi Magkano nanalo sa mangyayari ba? kanila, mangyayari ba? So we'll see. Ay, So tayo Hindi, kumbaga, manluloko ka na lang din or magmangako ka na lang din. Parang sa Pilipinas lang din eh. kaya maging wise na lang sa pagpili. Kanya-kanya tayo ng iboboto man. So yun yung mga lang naman namin. Nasa sa isip lang Nasa namin. isip namin, nasa puso namin. Basta kami, alam na namin kung sino yung iboboto namin. Kasi syempre nga, may mga anak nga kami na iniisip namin na later on, kahit pa paano gusto namin mabigyan ng magandang kinabukasan. Ay, nako. Yun na naman guys, na-share lang naman namin sa inyo, tsaka yung pangyayari nga sa trabaho, mga hindi naasahan na Yung mga aksidente. bagay, ganun talaga eh. May mga part pa yan. Tapos kanina, nung na-drive ako, merong nakahinto na truck. Ngayon yung isang van, paliko yung truck, kaso nasira siya. So na-stuck siya dun. Ginawa niya, kumain siya ng lane, tapos gumanon, ako parating na. Nako po. Hirap. Lalo ngayon pag ganito ang panahon yung sobrang ulan. Tapos kasi medyo kanina madulas. ulan at saka snow. So, Medyo mas madulas. Imagine mo na yung kotse dala ko. Mas lalo na. Hindi mo halos makita yung kalsada. Kaya yung mga tiga dito sa Calgary, drive safe. Tsaga na lang, konti na lang. Magaan na tayo. Spring na actually eh. Spring. Pero parang halong winter spring pa rin. Late winter snow. Ay, nako. So, hope na lang tayo for the best Yeah. para sa future. Siyempre, magdasal tayo para sa ikabubuti ng Canada. Tama. So, paano Ganun din guys? sa Pilipinas. Kasi botohan na rin doon Oo eh. naman. Yung boboto sa mga sumasayaw-sayaw doon, baka wala namang magagawa yun eh. Sasayaw ay. Mahirap yung ganun. Bigyan ng jacket yan. Natawa ako dun eh. Yung nagkasalubong si Manny Pacquiao tsaka si Willie Revillame. Binato ni Willie Revillame sila Manny Pacquiao. Jacket. Bigyan ng jacket yan. Naging comedy yung yung nila eh. O bigyan na ako t-shirt. Sabi gano'n ni Willie naman. Ang kukulit lang ayun. Ay, no. Ayun na. So, paano guys? Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.